Sa isang maliit na bayan sa Zambales, may isang kwento na nauukit sa kasaysayan ng mga magsasaka. Isang gabi, isang magsasaka ang naglalakad pa uwi mula sa kanyang bukirin nang maramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Nang lumingon siya, wala naman siyang nakitang tao, ngunit isang malakas na tunog ng mga yapak ang naririnig niya. Patuloy siyang naglakad, ngunit habang tumatagal, dumadami ang tunog ng mga yapak kaya't nagdesisyon siyang magtago sa isang madilim na kanto ng kanyang bukirin. Nang dumaan ang mga yapak sa lugar na kanyang pinagtaguan, natuklasan niya na wala palang ibang tao sa kalsadang iyon. Nang magtagpo siya sa isang matandang manguulat ng kababalaghan, sinabi ng matanda na ang bukirin sa Zambales ay tahanan ng isang nilalang na tinatawag nilang tiyanak. Isang uri ng halimaw na kayang magbago ng anyo at magpanggap na tao upang makaakit ng mga biktima. Ang kwento ng aswang sa bukid. Sa isang liblib na baryo sa Visayas, isang magsasaka ang nakakita ng isang kakaibang nilalang sa kanilang bukirin. Isang gabi, habang siya'y nagbabantay sa mga alaga niyang hayop, nakakita siya ng isang malaking nilalang na may pakpak na itim at may matalim na pangil. Pinaniniwalaan ng mga tao sa baryo na ang nilalang na ito ay isang aswang, isang nilalang na may kakayahang magbago ng anyo at magpakita sa mga oras ng panganib. Simula noon, lagi nilang naririnig ang mga kakaibang tunog sa gabi at napag-alaman nila na ang nilalang na iyon ay naninirahan sa isang madilim na bahagi ng kagubatan malapit sa kanilang lugar. Ang multo sa hospital. May isang kwento tungkol sa isang ospital na matatagpuan sa isang maliit na bayan. Ayon sa mga naririnig na kwento ng mga nurse at doktor, isang gabi ay may isang pasyente na dinala sa emergency room na walang malay. Habang inaalagaan siya, bigla na lamang siyang nagising at nagsimulang magsalita ng mga hindi maintindihang salita. Ang hindi nila alam, ang pasyenteng ito ay pumanaw na at isa ng multo. Nang humingi sila ng tulong mula sa isang eksperto, sinabi nito na ang ospital na iyon ay itinayo sa isang dating sementeryo at ang kaluluwa ng pasyente ay hindi pa nakakatawid sa kabilang buhay. Ang manananggal. Sa isang baryo, may isang babae na kilala sa pagiging mabait at maasikaso sa mga tao. Ngunit isang gabi, may isang saksi na nakakita sa kanya habang siya'y nagiging isang manananggal. Isang nilalang na may kakayahang maghiwalay ang katawan at ang kalahating katawan ay lilipad upang manghunting ng mga buntis na kababaihan. Nang lumabas ang balita, nagtakbuhan ang mga tao sa baryo at naghanap ng paraan upang mapatay ang manananggal, ngunit hindi nila siya matagpuan. Hanggang sa isang gabi, isang batang babae ang napag-alamang nahulog sa kamay ng manananggal at ito na ang naging huling gabi ng nilalang, ang multong nakaupo sa haba ng daan. Isang gabi, isang lalaki ang nagmamaneho papunta sa kanyang bahay mula sa isang mahabang biyahe. Habang binabaybay niya ang isang madilim na kalsada, nakakita siya ng isang babae na nakaupo sa gilid ng kalsada, nakasuot ng puting damit. Tumigil siya at tinanong ang babae kung anong nangyari. Sumagot ang babae na nawawala siya at hindi makauwi. Inaalok siya ng lalaki na sumakay sa kotse at isinakay ang babae. Habang sila'y binabaybay ang kalsada, napansin ng lalaki na hindi na siya makalabas mula sa kalsadang iyon. Pagtingin niya sa rear view mirror, napansin niyang wala na ang babae sa likod at sa halip, ang larawan ng babae sa rear view mirror ay lumipat sa kanyang tabi, nakatingin sa kanya at may ngiting nakakatakot. Agad niyang binangga ang sasakyan sa isang puno at nang magising siya, wala na ang kalsadang iyon.